Yes, Lord Jesus. Thank you for the blood, Lord, na naghugas sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa kapangyarihan ng banal mong pangalan. Salamat sa cross na nabayubay ka para sa amin. Salamat sa banal mong dugo na naglinis sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil sa kayong kapangyarihan, dahil sa iyong ginawa, malaya kaming makalapit sa iyo. Kaya, Lord, as we listen to your word, O God, we are praying and declaring right now, God, na ikaw po ang mangusap sa amin. Ikaw po ang mag-intervene sa amin. Holy Spirit, kumilos ka po sa amin. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang aming kailangan. Kausapin mo kami through your word, O God. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga salita mo, magbigay sa amin ng encouragement, ng healing, ng breakthrough. Hayaan mo, Lord, na ang mga salita mo ay magbigay sa amin ng katatagan. Lord, gamitin mo po ang iyong lingkod. Lubos ako nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Aking hiling, Lord, ikaw po ang mangusap. Ikaw po ang aking maitaas. Kausapin ng bawat isa. Cover and protect us by your blood, and we don't allow the works of the enemy to penetrate in this place in our lives. So God, we cancel, we break, we rebuke the spirit of distraction in Jesus' name. We cancel the spirit of pride, unbelief, but we declare, oh God, life. We declare blessing in our lives, oh God. We declare the spirit of joy and peace in our mind and heart, oh God. Father, maraming salamat. Patuloy kang kumilos, trumabaho, at maghari sa buhay ng bawat isa. We give you praise, God, in Jesus' name. Amen and amen. Malakas na palakpak sa Lord. Amen. Isang matagumpay na umaga sa bawat isa. Batiin mo nga po ang katabi mo. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Maraming salamat, kasama kita. Amen. Maraming salamat po. Umupo na po kayo at manatili sa presence ng Lord. Ang sarap pakinggan na kasama mo, katabi mo ang iyong kapatid ngayon. Amen. So, sa lahat po ng mga nasa Zoom, magandang umaga po sa bawat isa sa inyo, sa mga nandito ngayon, at sa mga nasa likuran pa o sa labas. Pwede na po kayong pumasok sapagkat marami pa po na upuan dito po sa bandang harap. Ayan. So sabihin mo sa iyong katabi, alam mo, excited ako sa gagawin ng Diyos sa buhay ko. Sige, sabihin mo sa kanya, alam mo, yan. So, isa po ito na napulot ko sa buhay ng isang ex-com na every time na a-attend po tayo ng gawain is maging excited po tayo at mag-expect po tayo na may gagawin ang Diyos sa atin. And truly, God is good, God is powerful. May ginagawa nga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, the power of the tongue. Yan po ang theme for this month. At extension po to be continue for the month of February. Na-send po na po sa amin ni Rev June yung mula sa confirmation ng Lord at ng ating apostle na ipagpapatuloy po yung theme for the month of February, yung the power of the tongue. Sabi po ng Rev Lita kahapon, siguro marami pa si Lord na kailangang i-encourage, iayos sa atin at dapat ituro sa ating pagsasalita. Kasi kinausap ni Lord si apostle, to be continue yung theme for the month of February. Totoo kaya yun? Amen. So I believe totoo yun, nangungusap ang Lord sa ating apostle na marami pang pwede na ituro sa atin si Lord o ipaliwanag upang sa gayon lalo maging kapaki-pakinabang ang mga lumalabas sa ating bibig. Amen. Okay. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi niya, then God said, let us make man in our image. Sinabi po dito ni God the Father, nag-speak siya, nag-declare siya, nagsalita siya. Sabi niya, likhain natin ang tao, likhain natin ang man. Amen. Na kawangis ng Diyos. Let us make man. Amen po, mga kapatid. Dito po, nakita ko, ni-reveal sa akin ng Lord kanina habang nag-meditate ako na mula pa sa paglikha ng mundo, may power na yung tongue.
May power na yung declaration. Nagsalita lang si God the Father. Sabi niya, magkaroon ng tao. Nagkaroon si Adan, si Eva. Magkaroon ng kalawakan, ng himpapawid. Magkaroon ng mga kahoy. Magkaroon ng mga ganito, ganyan, ganyan. So nakikita niyo ang kapaligiran? Likha ng Diyos yan. Mula yan sa declaration and power ng tang ni God the Father. Kaya grabe yung power na nagmumula sa tang natin. Grabe yung power sa declaration. Amen? Nakita ko dito na there is power sa positive declaration. There is power and there is benefits the moment po na mag-declare tayo ng positibo. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon is about positive benefits of the power of tongue. Sabihin mo sa iyong katabi, positive benefits. Sige, sa likuran mo, sabihin mo, positive benefits. Ayan. So dito po, first, second, third, nakita natin dito yung salita ng Diyos, yung power ng tongue na may naidudulot itong life ng harsh words, nagdudulot ng sakit sa ating loob. Pero hayaan natin sa oras na to, pag-usapan natin, ano yung mga positibo na benepisyo sa kapangyarihan ng ating dila. Ano yung mga benepisyo nito? Kasi nakita ko, una sa lahat, nung nag-create ni God the Father, yung earth, yung tao, mayroon pong positive benefit. Nag-benefit po tayo. Nasabi ni God, magkaroon ng mga kahoy, magkaroon ng mga ilog, magkaroon ng mga tubig. Sinong nag-benefit? Tayo. So grabe yung power ng tongue ni God nung nag-declare siya. Kaya sa bawat isa atin, ang kausapin mo kapatid ngayon, sarili mo. Kasi mayroong power ang magmumula sa dila po natin. Sabi po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So dito po sa Tagalog, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. So the moment po pala na itong dila po natin, ginamit po natin sa positibong pagsasalita, mayroon itong life. Nagdudulot ito ng life sa makikinig sa atin. Subalit pag once na yung tongue natin, ito po ay minahal natin sa pagsasalita ng negative, nagdudulot ito ng kapahamakan at sakit sa nakakarinig. Amen po mga kapatid. Dito po, makikita po natin na nais ng Panginoong Diyos na wholesome o kaya positive ang mga lumalabas sa bibig natin. So isipin natin dito, ano po yung mga wholesome words? Ano po yung mga wholesome words na mga dapat lumabas sa ating mga bibig? Wholesome synonyms is positive words. So ano po yung mga wholesome? Ito yung mga mabubuting mga salita, nakakagaan ng loob. Amen. Ito yung mga salita na example, salamat sa tulong mo kapatid. Masaya ako, katabi kita ngayon. Di ba nakakagaan sa puso, nakaka-encourage po. Wholesome po yon na salita. Positive na salita. Hindi yung magsasabi ka na, ano ba naman yan, sa dami ng mga ka-churchmate, ikaw pang naging katabi ko. Masakit yun. Pero kung sasabihin na, thank you kapatid, katabi kita. Thank you kapatid, magkasama tayo. Wholesome words yun, positive words yun. Ito yung mga salita na sabi niya, magsasabi na, ay ang galing mo naman, nakakatuwa ka naman, mahal kita. Wholesome words yun, positive word yun, na nagtalaga naman na maganda na pakinggan. Amen po mga kapatid. Sabi nga, the power of tongue is like a double-edged sword. Totoo yun, di po ba? Double-edged sword po ang ating mga dila. Nagbibigay ng buhay at nakakapatay. So, yan po. At pwede yan na magbigay buhay sa kanya, ganon din sa'yo. Nakakapatay sa kanya, nagbibigat sa kanya, at ganon din sa'yo. Two-edged sword yon.
So dito po mga kapatid, pag-usapan natin, ito po yung mga salita na sabi nga ng positive words, wholesome words, ito yung mga, sabi nga, when we speak life, with kindness, encouragement, love, and positive, we reap the benefits. Amen? Pag nagsalita po tayo ng wholesome, positive, nag-aani tayo ng positibo. Sino rito ang gusto na mag-ani? Sino rito ang gustong mamitas ng prutas? Lahat tayo. Katulad po ng puno ng mangga, masarap pumitas at masarap kumain. Kahit hindi ikaw ang nagtanim. Kahit si lola mo, si tatay mo ang nagtanim, anak ka, ang sarap pumitas at umani ng mangga na kakainin mo. Ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. So, what are the positive benefits of the power of tongue? Number 1. Okay, number 1, pakibasa. Okay, lakasan po natin. Building up. 1, 2, 3, go. Building up. Building up in encouragement. Okay. So dito po ito yung pinaka number 1 na gusto ng Lord na marinig sa atin. Magbe-benefit tayo, makikinabang tayo the moment po positibo lumabas sa bibig natin o kaya sa bibig ng ating kapatid sapagkat nakaka-build up ito. Nakakapagpatatag, nakakapagpatayo, hindi nakapagpapalugmok. Masarap makinig ng wholesome words o positive words na ikaw ay ma-lift up, mai-encourage. Sabi nga, mai-encourage ka. Amen. Nakaka-uplift ng spirit mo. Amen. Hindi yung salita na para kang nadaganan ng isang sakong bato na parang ang bigat sa pakiramdam. Ang sarap pakinggan na makarinig ka ng salita na nabibuild up ka na magpatuloy, nai-encourage ka na lalong maging masipag. Amen? Katulad kagabi na galing po kami sa NPG and then Divisoria, namili na po kami ng t-shirt para sa foundation. Nagkukwentuhan kami na magkakasama. Sabi ko, ay, may simbahay din pala sa area nyo. Opo, Pastora. So kami ni Pastora ay mayroon din after this later sa Carmona. So, nakakatawa na instead na magsalita, oo nga, nakakapagod, no? Grabe talaga. Galing sa after NPG, Divisoria, para makabili ng t-shirt. Sobrang nakakapagod. Instead, nakaka-stress. Instead na makarinig ka ng ganon, nakakatuwa yung isang lingkod ng Diyos. Sabi niya, opo, Pastora, buhay na po talaga natin to. Nakaka-build up, nakaka-encourage. At sagot ko naman, opo, tama yon. Sapagkat masarap na masaya tayong naglilingkod sa Diyos. Habi ko sa kanya, ang mahalaga, masaya tayo naglilingkod sa Diyos. Kanina po ito ni-remind sa akin ng Lord kasi pag kung i-meditate mo, yung tinatrabaho mo, tapos tatrabaho ka uli, pag inisip mo, nakakapagod. Nakakapawala na. Kumbaga, talagang pwede kang pwede ba ako mag-post muna, magpahinga. Pero pag nakarinig ka, oo nga po, buhay na talaga natin to. Oo, basta, masaya lang tayo nagdilingon sa Lord. So, mai-encourage ka, mabibuild up ka na lalo kang maging masipag. Mabibuild up ka na mai-encourage na lalo kang trumabaho. Amen? Hindi yung sasabihin, nakakapagod talaga. And thankful ako sa mga kasama ko kahapon nandito sila. Yung isa tumatrabaho pa rin. Kahit ang aga, yung isa naghatid ng mga t-shirt. So, pero masaya. Amen po, mga kapatid. Nakaka-build up. Ang sarap kasama na pag mayroong mga nagsasalita sa katabi mo o kaya kausap mo na nakaka-build up, nakaka-encourage, hindi nakaka-discourage. Sabihin mo sa iyong katabi, masarap kang kasama, kapatid. Masarap kasama at kausap kapag once na nakaka-build ng self-esteem. Amen? Hindi yung, hindi mo talaga yan kaya. Alam mo, mahirap talaga yan, pero masarap kausap kapag once na nagsabi, kaya mo yan, kapatid. Tiwala lang sa Diyos. Amen? Ang sarap, nakaka-build up ito ng self-confidence, ng self-esteem na kahit alam mo na mahihain ka, lalakas loob mo. Talaga naman, ikaw talaga tatayo ka. Wow, sinabihan ako, kaya ko, kasi kasama ko si Lord. Amen? Nakakatuwa yun, nakaka-build up yun. Ito yung maging habit na natin, ito yung maging character na natin, na magandang maging ugali natin. Amen? Even pagdating na may problema o may mga pagsubok,
pagsubok o sitwasyon. Alam niyo po, ito po yung isang wisdom na binigay sa akin ng Lord. Napulot ko po ito sa isang rev natin. Sabi niya, pag once na may nagsabi ka na, Pastora, may problema tayo. Pero alam ko na mayroon na tayong solusyon. Amen. Nakaka-build up yun sa samahan. Hindi, Pastora, may problema. Grabe talaga. Ang hirap, ganito. Parang ikaw na sinasabihan para malulubok ka din. Amen. Pero ang sarap kasama, ang sarap ng lumabas sa bibig ng isang kapatid na, Pastora, may problema tayo. Pero may solusyon na. Sabi nga ni Rev John, masarap na contributor ka ng solusyon. Amen. So sa atin mga leaders, kailangan po pala, contributor tayo. Sabihin mo, contributor. Amen. Masarap na nagdudulot tayo, nagbibigay tayo ng solusyon. Even ito po, natutunan ko po ito sa counseling. Pag may lumapit sa iyo na may problema, pagsubok, may pinagdadaanan, huwag mo nang kalkalin o tingnan yung kanyang pagkakamali o pagkakasala. Tingnan mo ang solusyon. Kasi magbi-build up yan sa tao na may problema. Mag-i-encourage yan para magbago, mag-i-encourage yan para maging matatag at lumaban. Huwag mong tingnan yung anumang nagawang kamalian sapagkat ang Diyos kailanman hindi sa'yo nang sumbat. Hindi tiningnan yung kamalian mo, kakulangan mo o pagkadapa mo. Ang tiningnan ng Diyos, paano ka bumangon. Ang tiningnan ng Diyos, positibo ang kanyang naisip. Makasalanan na yung mga anak ko. Talamak na yung kasalanan nila. Itong solusyon, ibibigay ko ang aking bugtong na anak upang sila'y maligtas. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nakaka-build up, nakaka-encourage, at nakaka-build ng self-esteem. At strengthening relationship. So dito po mga kapatid, ang sarap ng feeling na pag once na positibo ang lumalabas sa bibig natin, nakakapatatag ng samahan. Pero kapag once na lumabas sa bibig natin, negatibo, harsh word, nakakasira lang relasyon. Ang sarap ng feeling kapag once na may kasama ka na kahit may pinagdadaanan o problema, still kapit kamay kayo. Hindi yung sasabihin mo, ayoko na siyang kasama at kausap. Amen? So ito po yung pinaka-number 1 na dapat nating tatandaan na yung lumabas sa bibig natin is makapag-build up. Sabi nga, benepisyo ito na pwede nating anihin kapag may lumalabas sa bibig natin ng mga positibo o wholesome words. Sabihin nyo, wholesome words. Yun po ang nais ng Panginoong Diyos dito na talagang nakakapag-encourage sa atin. At once na halimbawa, pagod ka, tapos sinabihan ka na, salamat kapatid sa tulong mo. Yung parang yung sobrang pagod mo, napalitan ng saya at na-energize ka lalong trumabaho kasi na-appreciate ka. Amen po mga kapatid. Sa atin po mga nanay, mga tatay, alam mo yung anak mo na nagpapakasubsob sa pag-aaral, i-appreciate mo naman, nak. Thank you, nag-aaral ka, nak. Kaya mo yan. Masarap sa feeling ito, ugaliin natin to mga nanay. Every time may exam ang anak, na kaya mo lang, kaya mo yan, pray ka lang. Amen, tiwala lang sa Diyos. Amen. Hindi, ano ba naman yan, anak, bakit kasi di nag-aaral, cellphone ka ng cellphone, nakakasira yan. Ikaw kasi, wala ka talagang mapapala, kaya ganyan ka, biu-biu ka. Nakakawasak ng relasyon bilang magpamilya. Ingatan natin yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, hindi kapaki-pakinabag yan sa mga anak. Even sa mag-asawa. Amen po mga kapatid. Number 2, pakibasa. 1, 2, 3, go. Healing and mental health. Okay, number 1, emotional healing. In Proverbs 16:24, kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Sino rito ang nagtitake po ng honey? Pastor Eddie, Pastor Roy, ako, Pastor Merna, parang pag yan, na-take mo yan, ininom mo yan, parang humahagod sa lalamunan mo, na parang nakaka-comfort, na ang sarap sa feeling. Amen po. Parang pulot-pukyutan. Okay, magsalita ka nga sa kapwa mo na parang pulot-pukyutan. Sige po, harapin mo katabi mo. Harapin mo. Oh, anong sinabi sa'yo? You're so pretty. Ay! Love you. Ay! Ang sarap sa feeling.
Yung parang mayroon kang pinagdadaanan, tapos sinabihan ko, alam mo, ang ganda mo. Ganda ng gupit mo. Amen. Nakaka-encourage talaga. Wow, papagupit nga ako uli ng ganito sa susunod. Pero yung ano, yung parang may pinagdadaanan kang kalungkutan, sabihan ka ng positive, magbe-benefit ka talaga, aani ka. Talaga, at saka bukod doon, magkakaroon ka ng emotional healing. Instead na lungkot ang mararamdaman mo, mapapa-smile ka. Talaga, maganda ako. Bagay sa akin suot ko. Parang nakakaano na, nakaka-heal. Sabi nga kanina, yung kanta kanina, Pauline, kantahin mo nga yung kana, we speak life, there is healing. The moment na nagsalita tayo ng life, ng wholesome words, ng positive words, nagkakaroon ng healing. Kapatid, sugatan ka ba? May pinagdadaanan ka ba? O ang anak mo o asawa mo, ang kailangan niya positive words o kaya wholesome words. Kasi magbibigay healing yan. Sa tao pong namatayan o nawalan ng mahal sa buhay, kahit pusa, aso ang namatay sa buhay niya, o kaya kamag-anak niya, o kaya o naman, alam mo kapatid, ito nga na pag-sharingan namin sa P12, na pag once na may namatay nakikiramay ka o nag-minister ka, huwag ka na magsalita. Kapatid, ilan na gastos mo sa ospital? Nag-ilang araw kayo doon? Tapos, marami kang investigasyon, tinatanong ng mga ginastos. Instead na ma-comfort siya, ma-heal siya, naiisip-isip niya tuloy na ang laki ng kanyang ginastos. Ingat tayo mga kapatid. Sapat na po. Ako po, nawalan na ako ng tatay, ng nanay. Minsan, sa sobrang salita natin na gusto natin magbigay comfort, yun pala, nagdi-discomfort sa katabi natin, kausap natin. Enough na po na tapikin mo. Kapatid, nandito ako. Pag kailangan mo ng kausap, sabi ka lang, Amen. Nakakaano yon, may time po yan. Yan, mayroon akong minsan mayroon ako na experience na-stress po talaga. Habi nga, reducing stress, promoting joy. Yan po, naka-experience ako ng stress, distraction, at talagang battle sa mind, emotional. Talagang may pinagdaanan ako dahil sa sitwasyon ng naging battle ng sa church. Tapos, ang sabi ko sa asawa ko, pa, kailangan ko ng kausap. Makinig ka lang, sabi ko sa kanya. Na ano ko. And then after that, sabi niya, sige, magsalita ka, sabi niya sa akin. Alam niyo po mga kapatid, nung time na nagsasalita ako, naalala ko yun, nakaripas na mga taon, naiyak tuloy, na ano ko, sabi ko sa kanya, makinig ka lang, ayoko ng maraming salita. Gusto ko lang nandyan ka sa tabi ko, sabi ko sa kanya. Kasi parang yung feeling ko that time is, wala akong kakampi, walang nakakaintindi sa akin. Pag once na maganon na bukod kay Lord, na ino-openan ko, asawa ko yun. So, sabi ko, pakailan ko ng kausap, makinig ka. Kahit huwag ka nang magsalita. Sabi niya sa akin, sige, makikinig ako. Hanggang nagsasalita ako, umiiyak ako, gumagaling po ako emotionally. Naaalis po yung stress ko. Attentive po siya nakikinig sa akin. Yung sinabi niya na, sige, makikinig ako, nandito ko. Salita ka lang. After kong magsalita, sabi niya, makaya mo yan. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Amen. Sabihin mo sa kanya, kaya mo yan. Yung hindi ka magsalita ng marami, masabi lang sa'yo, kaya mo yan. Mapagtatagumpayan. Mapagtatagumpayan mo yan. Nandito lang ako. Amen. Sa atin po mga kapatid, may mga pagkakataon, nakakaramdam tayo ng stress, pagod. Sometimes, nakakaramdam tayo ng battle, struggle. Ang kailangan ng tao na yun, wholesome and positive words. Be sensitive, mga kapatid, na tayo as leader, ito yung i-practice natin. Though I'm not perfect, hindi tayo perfect. But mag-pray po tayo na unti-unting baguhin tayo ng Lord. Yun yung isang prayer ko na, Lord, alam ko, lalo na po nung wala pa po akong asawa,
Pag once na deadline ng statistics, di ko naiintindihan kahit mahirap, may anak, kapapanganak lang, basta maipasa mo statistics. Pero nung time na nagkaanak na ako, nagkaasawa na ako, kahit napakalit na ng mga kasamahan ko minsan magpasa, I keep silent. Pinipim ko na lang, kapatid, pasa ka na. Amen, bakit? Isang lesson yun na natutunan ko nung time na nasa Bicol ako. Sabi ko sa kapatid, pastora siya, kapatid, deadline na ng ating statistics, pasa ka na, kakapanganak lang. Alam niyo, friend ko yun umiiyak siya nung time na nagkausap kami. Sabi niya, alam mo, para akong mababali may stress. Sobrang nagdulot sa akin ng hindi maganda. Yung sinabi mo na, magpasa ka na. Parang di mo ko naintindihan na nung time na yun kakapanganak ko lang. Amen. Alam mo po, yung ginawa ko, hindi ako nangatwiran. That time may anak na ako, naintindihan ko na. Tapos sabi ko sa kanya, sorry po. Sorry na di ko naintindihan ng mga sitwasyon na yon. Sorry na inisip ko lang deadline na. Sorry na inisip ko lang ay makapasa. Amen po mga kapatid. Sa taong sugatan, sa taong may pinagdadaanan, wholesome words and positive words ang may gandang marinig nila. Sorry, I love you, thank you. Wholesome words po yun. Nandito ko para sa'yo. Salita ka lang. Makikinig ako sa'yo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, mahal kita kapatid. Amen. Yung mayroon kang pinagdadaanan, may mabigat ka na dalahin, na-stress ka, pagod ka. Minsan, tapikin ka lang. Kaya mo yan. Nakakaalis ng stress yun. Tapos nagkakaroon ka ng joy. Tapos sasabihin sa'yo, pahinga ka muna kapatid. Tulog ka muna. Sabi rito emotional healing. Kapag nag-rest ka sa presence na Lord, physical na rest din, natulog ka. Nag-post ka, nagpahinga ka, nag-refresh ka, then makaka-regain ka ng joy. Makaka-regain ka ng strength, ng joy, at still, tatrabaho ka, maglilingkod ka sa Lord na masaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 3, sabi niya, number 3, spiritual and growth, speaking life and blessing. Dito po mga kapatid, benefit po o pakinabang na pwede nating anihin. The moment po na wholesome or positive words ang ating sinasabi o ating naririnig. Amen? Ito po mga kapatid ay blessing. Kapaki-pakinabang o blessing ito sa atin. Sabi nga, parang honey ito sa pakiramdam natin, na habang nilununok mo yung narinig mo na salita, meditate mo, naaano ka, na-uplift ka, na-encourage ka, nalilift up ka. Talagang gusto mo lalo mag-serve sa Lord, magpatuloy sa Lord. Amen po, mga kapatid. And then, ang sabi po rito, controlling self. Masarap sa pakiramdam na yung tao, narinig mo, nakita mo, alam mo, pagod na pagod. Tapos, sinabi mo, kapatid, post ka muna. Tara, kape tayo. Kain tayo, sagot kita. Amen. Ito yung nagbibigay ito ng palatandaan na spiritually matured ka na. Amen. Nagbibigay ito sa iyo, nagpapakita na matured ka spiritual. And then nakakapatatag din po ito. Ito yung time na stress ka, pagod ka, maraming trabaho sa school, maraming trabaho sa bahay. And then, instead na, ano ba, bilisan mo, dalian mo, bagal-bagal mo kasi. Hindi ganon. Ang nais ng Panginoong Diyos mula ngayon, kapatid, pahinga ka muna. Post ka muna. Sige, tara, kape muna tayo. Jollibee muna tayo. Kain tayo, sagot kita. Amen? Yun yung nais ng Lord na lumabas sa bibig natin na malaking pakinabang neto. And then the last, truth and love. Ayan, tinatawagan ko po yung keyboardist and worship leader. Sabi niya, truth and love. Ito po yung positive words and wholesome words na
May pinagdadaanan, may problema ang kapatid. Sasabihin mo, kapatid, mahal kita. Alam ko, medyo masakit. Pero dahil mahal kita, sasabihin ko ang totoo. Para maging aware ka, para matulungin kita na bumangon at magbago. Yun yung isang hindi yung maririnig mo na, ayan kasi, ba't mo ginawa yun? Ikaw kasi ganito ka, ganyan-ganyan. Yung sisi, ang lalabas sa bibig natin. Nadapa na nga yung tao, nauntog na nga, nabukulan na, pakatas dumudugo na yung noo, dahil nauntog. Sabihin niya, ayan kasi, di ka nag-iingat. Yan, tapos doon, yung mga tatay noon, papa ko yun noon, nadapa na yung kapatid ko, may gasgas na, may pinalo pa. Ilalo tuloy nag-iiyak. Instead na magkaroon ng healing emotionally, hindi na control yung bibig. Yan kasi, di ka nag-iingat. Ikaw kasi, pabaya ka sa sarili mo. Bakit kasi ganyan ka maglakad? Yan kasi, nauntog ka. Hindi kasi tumitingin. Siguro, mayroong kang kasalanan. Judgmental. Amen. Siguro, di ka nag-tights. Kaya ka nagkasakit. Siguro, may kasalanan ka. Hindi pala ganun. Truth in love, kapatid. Anong problema mo? Ba't di ka nakapag-tights? Kasi po ganito, ganyan-ganyan. Maiintindihan mo, tutulungan mo siya ngayon mag-pray na i-bless ng Lord. Amen? Truth and love, sasabihin mo yung totoo, pero may care and love in a positive way. Positive in wholesome words. Mag-speak tayo ng positibo, ng maganda, kasi yan ang magbibigay healing. Sa mga taong discomfort, may pinagdadaanan, may problema, sabay-sabay po tayo magbago. Sabay-sabay po tayo na mag-isip, Lord, tulungan mo ko mula ngayon. Every time na may kakausapin ako, makikipag-usap ako, every time yung mahal ko sa buhay, may pinagdadaanan, may problema o nagkamali, wholesome words and positive words pa rin ang lalabas sa bibig ko. Bakit? Maraming pakinabang at aanihin ang kausap natin. Mag-speak tayo. Sabi nga ng life, speak Jesus. Habang tumatay ako, kapatid, sa presence ng Lord, isipin mo, namnamin mo, anong bigat, anong lalim ng sugat na naranasan mo. Kausapin mo si Lord ngayon. Kailangan mo ng healing emotionally dahil sa harsh word na narinig mo. Kausapin mo ang Panginoon.